General Jack Keane, analista ng Fox News. General Keane, maraming salamat. Marami. Kasama ako ang nag-aalala na talo na ang Iran sa digmaan pero sinusubukan itong manalo sa kapayapaan. Tama ba? Pwede nating pagdebatean ito pero naniniwala akong ikaw at marami pang iba kasama ako ay pinag-uusapan man lang ito. Ano ang palagay mo tungkol dito? Eto. Naintindihan ko. Ang mga direktang maniobra ang siyang nagtutulak nito higit sa lahat. May mga bagay na dapat agad bigyang diin sa simula. Akala ko yung press conference na ginawa ni na Sekretaryo Hegseth at Pangulong Keane kamakailan, kung saan nagbigay sila ng mas maraming detalye kaysa dati tungkol sa 38 araw ng tagumpay sa digmaan dito. Talagang kahanga-hanga kung gaano karaming kapasidad ng opensiba at depensiba ng Iran at ang kanilang kakayahan sa inaharap kaugnay ng industriya ang nawasak natin. Sa tingin ko, wala nang natitirang airfield. Walang kampanya sa kasaysayan na malapit sa 38 araw ng pagkawasak na ipinataw natin sa rehimeng ito. At hindi na sila ang parehong bansa, tiyak na hindi na sila ang parehong rehimen at hindi na rin sila ang parehong hukbo. Alam mo, bilang resulta nito, maraming magagandang bagay ang nangyari sa loob ng 38 araw na yon. Nang hako ang Pangulo, napigilan ang bansang ito na maging mandaragit sa rehiyon. Malaki na rin ang ating nagawa para dito, pati sa paglaban sa pandaigdigang terorismo at banta ng nuklear na maaring magdulot ng pagkalipol. Ngunit marami pang dapat gawin. May tigil putukan at posibleng kasunduan tayo. Mas gusto ko sanang ipagpatuloy hanggang sa dulo at saka na lang makipagnegosasyon. Mas malakas sana ang posisyon natin. Pero pakinggan mo, nasa labas lang ako rito at opinyon ko lang ang meron ako. Wala ako sa silid at hindi ako tumatanggap ng mga ulat ng intelihensya. May impormasyon ang Pangulo tungkol sa iniisip ng Iran at kung ano ang posibleng balak nilang gawin. At based sa mga impormasyong iyon, inaakala kong iyon ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng tigil putukan na may pagkakataong makipag-usap. Ang problema ko sa prosesong ito, una ay ang Iran. Kinuha nila ang kipot ng Hormuz at kinontrol ito sa isang dahilan lang, upang tapusin ang digmaan. Dito mismo nila nakuha yon. Dahil alam nila ang mangyayari sa kanila. Pangalawa, kontrolado ko pa rin ito hanggang ngayon. Ang hukbong dagat ng Revolusyonaryong Gwardiya ay nag-aabiso sa mga barko na para makadaan, kailangan nilang humingi ng permiso at magbayad ng bayarin. Kung hindi mo gagawin yon, sisirain ka sa daan. Ayan, nasabi ko na. Kontrolado ko talaga ang sitwasyon at tumigil ang digmaan at papasok na tayo sa negosasyon. At malinaw, ang problema ko ay problema sa mga negosasyon, Larry. Muli kong kinikilala na ang motibasyon nila ay galing sa mga impormasyong meron sila na wala ako. Pero sa simpleng pagtingin lang sa Iran at sa kasaysayan nila sa negosasyon, eksperto talaga ang mga taong iyon sa negosasyon. Pinapatagal nila, nililito, nagsisinungaling at nandaraya. Malamang may ipinapangako sila sa pangkat sa pakikipagnegosasyon. Sa mga nakaraang linggo, nagpapahiwatig sila na handa na silang isapinalang kasunduan sa wakas. Totoo ba yon? O kasinungalingan lang? Pinapakita ng kasaysayan nila na kasinungalingan lang ito at hinahanda lang nila tayo para sa isang bagay. Gusto nilang ipagpaliban ito ng 2, 3, 4 o 6 na linggo. Bakit gusto nilang ipagpaliban ito ng ganito katagal? Dahil sa pagkaantala, makakabawi ang ekonomiya dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at ng mga merkado. Pampulitikang presyon sa presidente. Umasa sila na mawawalan ng determinasyon si presidente at ng kagustuhang bumalik pagkatapos ng ilang linggo kung kinakailangan. Walang kasunduan dahil nangako siya. Kung walang kasunduan at hindi ko makuha ang lahat ng gusto ko, babalik ako. Naniniwala sila na kapag lumipas ang panahon, magkakaroon ng pag-aatubili. Pero tinan mo, Larry, kilala natin ang ating presidente. Siya ang dahilan ng mga tagumpay na nabanggit ko kanina. Walang sinuman ang humarap sa rehimeng ito. 7 naunang presidente ang gustong harapin at sa katunayan, pabagsakin sila. Yan ang unang punto.
Hindi ako naniniwala na papasok ang taong ito sa masamang kasunduan dito. Hindi siya papasok sa masamang kasunduan. Iyan ang kanyang pundasyon at mantra. At ang ikatlong punto dito ay mayroon siyang determinasyon at dedikasyon na ituloy at tapusin ang kanyang sinimulan. Ipinaliwanag niya agad sa mga Amerikano ang tungkol dito. Sa pananaw ng mga puwersa ng depensa ng Israel at ng ating mga tagaplanong militar, pareho silang may mga 2 pang linggo para tapusin ito. May gagawin tayo tapos may alas pa tayo. Lagi kong sinasabi, ito ang isla ng card. Pwede nating sabihin sa mga Iranian na kapag nakuha na natin ang lahat ng layunin natin, kukunin natin ang isla ng Karg o sisirain ito. Gusto natin ang pagpapayamang nuklear at iba pa kung sakaling mabigo ang kasunduan. Kung hindi nila ibigay, desisyon yun ng presidente. Kukunin natin ang kontrol at ihihinto ang 70% ng distribusyon nila ng langis. O sisirain natin ito na magpapabagsak sa ekonomiya ng rehimen sa paglipas ng panahon at posibleng magdulot ng pagbabago ng pamahalaan. Ang sinasabi ko dito ay may ilang malalakas pa tayong baraha na nakatago. At malakas pa rin tayo dito. Para mapasunod sila sa gusto natin, dapat natin itong samantalahin. Sa totoo lang, gaya ng sinabi ni Pete Hegseth kahapon o nung isang araw, sinabi ng general, hindi aalis ang mga militar. Ayon kay General Keane, mananatili ang mga militar kung nasaan sila. Alam nating hindi mag-aatubili si Ginoong Trump. Hindi siya kailanman mag-aatubili. Hindi siya kailanman gagawa ng masamang kasunduan. At sa tingin ko, alam mo, naniniwala akong kahapon mo, hiningi ang isang ultimatum. Sa praktika, sa tingin ko si Pangulong Trump ay nagbigay ng ultimatum kahapon. Kung di magtagumpay ang negosasyon sa susunod na 10 araw, mawawala na sa kontrol ang lahat. Ilang beses na niya itong sinabi, bagamat may ilan na di naniniwala. Alam ng mga nakakakilala sa kanya na seryoso siya at gagawin yon. General, mas kaunti pa ang alam ko kaysa sa inyo. Kung sinasabi ninyong wala kayong impormasyon, mas lalo akong wala. Pero para sa reporter na ito, mukhang malapit nang matapos ang digmaang ito. Na talaga namang sa isang paraan o iba pa, malapit na talaga tayo sa pagtatapos ng digmaang ito. Hindi, sa ngayon ako dyan. Sa pananaw ng aktual na labanan, talagang malapit na tayo ron. Sigurado at sa tingin ko, aalis tayo rito na natupad ang ating mga layunin. Ang 2 estratehikong layunin na yon ay tapusin ang natitira nilang nuclear na programa, ang pagpayaman at anumang iba pang kakayahan na mayroon sila. O tayo ang kukuha ng kontrol o kusa nilang ibibigay sa atin. At pangalawa, tiyakin na ang kipot ng Hormuz ay muling malaya madadaanan ng mga barko. 2 estratehikong issue ito. Ang pangalawa, ang kipot ng Hormuz ay palaging naging isang estratehikong punto tulad ng kahit anong ibang kipot. Kanal ng Panama, Kanal ng Suez, kipot ng Taiwan, kipot ng Bab al-Mandab na nag-uugnay sa Kanal ng Suez. Palaging naging mga estratehikong asset ang mga ito. Ang problema ay kinuha ng Iran ang kontrol sa isa sa mga ito at dapat itong matigil. Hindi namin papayagan ito at hindi rin namin hayaang magkaroon sila ng kakayahang nuklear. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero inaasahan ko na isang solusyong gaya ng sa Venezuela. Dahil ayoko magkaroon ng kakayahan ng Iran na makalikom ng pera para makapagpatayo ulit. Ayoko mangyari yon kahit kailan. Mas gusto ko talaga ang rehimen at alam ko ring maaring nasa ika-4 na antas sila ng Gwardyang Revolusyonaryo. Maaring bumaba na ang IQ sa 75 pero nandun pa rin sila. Tulad ng sabi mo, parang mafia, may bahagi pa rin sila dyan. Ayoko magkaroon sila ng kahit ano. Alisin mo. Hindi, itatayo natin ulit lahat pagkatapos. Kung may mapagkakatiwalaan tayong tao, tingnan natin paano matatapos ito. Hindi ko rin iniisip na magdadalawang isip ang Pangulo, General. Sa tingin ko, masyado tayong, hindi ko alam kung ikaw ang nagsabi niyan. Nasa linya tayo ng 5, 2, o 1 yarda. Sana ay nandoon o malapit na tayo. Ibinibigay ko na ang huling salita sa inyo. Salamat, oo.
Sa totoo lang, sangayon ako sa pagsusuring yan. Ibig ko sabihin, palagi akong tutol sa isang kasunduang na pag-usapan tungkol dito kaysa sa pagsuko. Para sa akin, iyan ang dapat na layunin ng negosasyon. Kaya ako ito sinasabi sa huli. Pero hindi ako pabor. Dahil sa huli, kahit ibigay pa nila ang gusto natin, tayo pa rin ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makaligtas. Ang kaligtasan ay pag-alis ng mga sanksyon, kaya makakakuha sila ng ari-arian at bilyong dolyar habang nananatili ang rehimen sa kapangyarihan. Sa tingin ko, hindi nila karapat-dapat yon matapos ang ginawa nila sa riyon. Dapat natin silang pahinain hanggat kaya. Pero ito na ang sitwasyon natin. Kung makikipagnegosasyon tayo at malinaw na makikipagnegosasyon tayo, kung magkakaroon tayo ng kasunduan, kailangan nitong saklawin ang lahat ng handang bawiin ng Pangulo mula sa kanila sa pamamagitan ng militar. Dapat nilang ibalik yon sa atin sa mga negosasyong ito. Opo, Ginoo. Hindi talaga siya papayag sa masamang kasunduan. Babalikan ko yan. Lubos akong sumasang-ayon. General Keane, salamat sa palagi mong tulong. Nagpapasalamat kami.